Lord, you have searched me and known me. Lord, you have searched me and known me. Psalm 139 verse 1. That was a song of King David. If you think that you are alone, that was a lie. Because you cannot escape from the presence of God. You cannot escape from the Spirit of the Lord God Almighty. There is no place here on earth kung saan masasabi mo na ikaw ay nakapagtago sa harapan ng Panginoon. God is everywhere and He is an all-knowing God. Sinulat ni David ang awiting ito sa Psalm 139 ayon sa kanyang karanasan sa pangamahal niya sa Panginoon at pakikipagrelasyon niya sa ating Diyos. Dito nagpapatunay na ang Diyos ay concern hindi lang sa ating pagkatao, kundi maging sa ating mga pwedeng maramdaman, sa ating motibo at sa ating mga reasoning. Even the deepest reason inside your heart kung bakit mo ginagawa ang lahat ng bagay, nakikita ng Panginoon yan. Ang iyong mga kadahilanan kung bakit ka nagsalita, kung bakit ka gumawa, kung bakit ka nag-decide, kung bakit ka umalis, kung bakit ka nag-stay. Nakita ng Panginoon ang reason mo. And God is so much concerned sa bawat emosyon ng mga taong kanyang minamahal. Sa bawat pwedeng maramdaman ng mga taong nagmamahal sa Kanya. God is searching us not because gusto niya tayong parusahan o anuman. Romans chapter 8 verse 1, there is no condemnation exists for those who are in Christ Jesus. Tayong mga mananampalataya at nagmamahal sa Panginoon at nakipag-isa kay Kristo, hiwalay na tayo sa condemnation ng Panginoon. Tayong mga tinawag ng Panginoon before the foundation of the world, kilala tayo ng Panginoon. And God is searching us what is inside in our hearts. Hindi para tayo kanyang parusahan, kundi para tayo kanyang ituwid. Ito ay para tayo ay kanyang turuan o tulungan. Dahil alam ng Panginoon ang epekto kapag hindi healthy ang ating emosyon. Kapag hindi healthy ang ating emosyon, apektado ang ating mga decision making. Ang ating pakikipagrelasyon sa tao o sa Diyos ay pwede rin maapektuhan. Ang ating paghahanap buhay, ang ating ginagawa, malit man ang malaking bagay, kapag unhealthy ang ating emosyon, ito ay pwede makaapekto. Sa John chapter 4, gusto ko lang ituloy po yun, nabanggit ko nung nakaraang video po. Patungkol doon sa Samaritan woman na kausap ng Panginoon. Sabi ko last video, ang kultura o ang nakagawin ng mga Hudyo, kung magta-travel sila from Judea to Galilee, dumadaan sila sa mas mahabang daanan. Iniiwasan nila yung bayan ng Samaria dahil ayaw nila makakita ng Samaritan. But Jesus intentionally nagdaan siya ron sa bayan ng Samaria just to find that woman. Yung babae doon sa Jacob's well. Basahin ko po yung verse 15 ng John chapter 4. Sabi rito, Sir, the woman said, give me this water so I won't get thirsty and come here to draw water. Sabi sa verse 16, go, call your husband. Sabi ng Panginoon, and come back here. Sabi ng babae, I don't have a husband. Sabi ng Panginoon, you have correctly said, I don't have a husband. For you have 5 husbands, and the man you now have is not your husband. What you have said is true. Tignan niyo po, no?
Hindi umuiwas ang Panginoon sa bayan ng Samaria, na katulad ng ginagawa ng maraming Hudyo. Intentionally dumaan ang Panginoon doon sa bayan na yon just to find that woman. At sa kanilang conversation, makikita niyo po, kilala ng Panginoon yung babae kahit first time lang sila magkita. Sabi ng Panginoon, kung gusto mo ng water na ino-offer ko sa iyo, everlasting water, tawagin mo yung asawa mo at bumalik ka rito. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ng Panginoon, tama ang iyong sinabi, sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo pa rin asawa. Amen? Ulitin ko po, dumaan si Jesus doon intentionally sa bayan ng Samaria just to find that woman. Sabi ko nga, God came here to save the lost. Amen? At isa yung babae na yon. Isa sa mga tinawag ng Panginoon na naliligaw sa kanyang pamumuhay dito sa ibabaw ng lupa. At kinatagpo siya ng Panginoon. Yung babae na yun, ang experience niya, nagkaroon siya ng 5 asawa. At nung kinausap niya ang ating Panginoon, nung habang kausap niya ang Panginoon, yung kinakasama niyang lalaki, hindi niya pa rin asawa. Can you imagine kung ilang broken hearted experience ang kanyang pinagdaanan. She suffered a lot. A lot of pain. Nag-invest ang pagtitiwala, nag-invest ang pagmamahal, at hindi nasuklian ng honesty, malungkot na karanasan, sorrow, painful, iniwan. Can you imagine? Isa kang babae, nakalimang lalaki ka. Napaka-conservative ng kultura ng araw. At sa totoo lang, kung talagang huhusgahan yung babae na yun, ayon sa batas ni Moises, pwede siyang parusahan ng stone to death. We don't even know how painful yung naramdaman ng babae na yun nakausap ng Panginoon. At kinatagpo siya ng Panginoon. Pinagaling siya ng Panginoon sa kanyang nararamdaman. Inayos ang Panginoon ng kanyang buhay. Dahil alam ng Panginoon, lahat ng ating pwede pang gawin, maging ating mga decision making, lahat yan maapektuhan hanggat hindi healthy ang ating emosyon. Tayong lahat, minsan madali tayong mag-judge kapag nakita natin kung ano yung pinagdadaanan ng kapwa natin, lalo na sa mga pangit nilang karanasan. Napaka-normal sa bawat tao na magkaroon ng conclusion kapag nakita ng suffering ng isang taong alam nating may pamumuhay na mali o sa harapan natin ay kasalanan, pero hindi po sa Diyos. Kaya sabi ni David, "You have searched me and known me." Awit yun ng isang taong makasalanan. Awit yun ng isang taong umaamin ng kanyang pagkakamali. Awit yun ng isang tao na nakikita niya at naiintindihan niya ang kanyang sarili. Alam niya kung sino siya sa harapan ng Panginoon. At inawit ni David yun dahil na-realize David na nauunawaan pala siya ng Diyos. Nauunawaan siya ng Diyos. That is why yung introduction ni David sa awit niya, Psalm 139 verse 1, Lord, kilala mo ako. Kilala mo ako. Ulitin ko, the same thing with us. Tayong lahat, kilala tayo ng Panginoon. If we are a believer of God, kung meron man tayong mali na nararamdaman, God is searching us to correct us. If you are not a believer of God, matakot ka. Dahil
ang consequences niyan, pwede ka talaga maparsahan. But if you love God, if you are a lover of God and God loves you, God will find you and He will correct you. He will rebuke you and He will heal you. For He is our healer. Hindi tayo pwedeng gamutin ng tao. Kahit makailang tao pa yung pakisamahan natin, minsan yung brokenness na meron tayo, hindi nila kayang gamutin. It is God, the love of God, na pwedeng mag-heal sa atin. Lord, I am praying for those people na nakakaramdam po ng anxieties, depression, worriness, kawalan ng kapayapaan. I pray for them, Panginoon, for you to find them, makorek mo sila, maingatan, magbigay ka ng revelation sa kanila, Ama, maipadamo sa kanila ang iyong pagmamahal. Give unto them your counseling, your joy, and your peace, a peace that the world cannot give. For you are our God, and you are our healer. Salamat po, Lord. I pray na maging pagpapala ang kaunting exhortation nito sa lahat ng taong nakarinig, Ama. Pagpalain mo ang kanilang pamilya, ang kanilang physical health, spiritual maturity, Panginoon, ang kanilang source of income. Bless po sila, Ama. Salamat po sa kabuuan ng Body of Christ, maging ang bansang Pilipinas. May the Lord God and the sovereignty of the Lord God be done. Let your will be done, Panginoon. Ama, pinagkakatiwala namin sa lahat ng bagay sa kapangyarihan ng iyong kamay, Ama. Salamat po. All glory, honor, and power be yours. In Jesus' mighty name pray. Amen.